We thank you, Father, and we bless you sa umagang ito, Lord. Tunay nga na sa kabila ng lahat, Panginoon, ikaw pa rin ang nananaig at ikaw pa rin ang may kapangyarihan. Ikaw pa rin, O Diyos, ang tunay na nagtatagumpay sa aming buhay. Salamat po sapagkat tunay nga ang kabutihang loob mo ay aming nararanasan. At huwag mo pong hayaan, Lord, na kami po ay mabulagan, umalin lang ng kaaway sa katotohanan na ikaw ay tapat na nagmamahal sa amin. Pinagkakatiwala po namin ang araw na to at lahat ng makaririnig o makatutungay ng gawain ito ng iyong devotion, Lord. Mabuksan po ang kanilang puso't isipan. Makita nila ang katapatan mo, katulad ng katapatan mo kay Job. Salamat po ng marami, Ama, sa dakilang pangalan ng Panginoon Kristo. Amen and amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa. Maulan na naman. Praise God. At sa osa to, we will have the conclusion, ang huling kabanata ng ating pag-aaral sa buhay ni Job. Isa sa pinakamagandang talata na makikita natin dito ay nasa verse 2 ng chapter 42. I know that you can do everything and that no purpose of yours can be withheld from you. Ibig sabihin, walang pinlano, walang binalak ang Panginoon na hindi magaganap o makapipigil sa Diyos na gawin ang lahat ng gusto niya. Mga kapatid, sa last chapter na ito, makikita natin ano nangyari kay Job at ano ang naging bunga ng mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay. Hallelujah! Samahan niyo po ako sa pagbabasa. At tunay nga, tingnan natin ang ating sarili sa Diyos, sa harap ng Panginoon, at sa patotoo ng buhay ni Job. Verse 1, ang sagot naman ni Job kay Yahweh, no? Inamin niya ang kanyang pagkakamali at humingi siya ng tawad. So kinilala ni Job ang katwiran ng Diyos. Sabi niya dito, alam kong magagawa mo lahat ng bagay, anumang balakin mo'y walang makahahadlang. Sabi dito, I know that you can do all things and that nothing that you plan is impossible. Verse 3, sinong nagsasalita ng walang nalalaman? Kaya ako ay humatol ng walang katuturan na hindi ko alam ang lahat ng mga bagay. Praise God. Ano sinasabi dito? Na nagawa niya ang mga bagay na iyon dahil sa kawalan niya ng kaalaman o pagkakilala sa Panginoon. Usually, every time that we face this what we call suffering and trials, alam niyo, pag may nangyari sa ating buhay, mga pagsubok, mga di natin inaasahan, doon makikilala niyo kung sino ang tunay niyong kaibigan. Doon malalaman niyo kung sino ang tunay na umaalala sa inyo, who really loves you, who really care for you. Makikilala niyo kung sino ang may kapangyarihan at kaya kayong iligtas sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Kaya sabi niya dito, humingi siya ng tawad dito sapagkat sabi niya, hindi niya nalalaman ang kanyang mga nasabi. Kaya siya humatol na walang katuturan at yun ang naging cause ng kanyang pagkakamali. Pero mga kapatid, the Lord did not come to condemn Job. Supposed to be God is on our side. Lagi nating tatandaan ito, mga kapatid, ang Diyos ay nasa panig natin. Kahit sa panahon ng disiplina, pagtutuwid, pagtatama. Tinatama tayo ng Diyos para sa ating kabutihan, para sa ating kapakanan. Kaya huwag niyo kakalimutan at lagi niyo ihayag, nasa panig natin ang Diyos. Hindi natin siya kaisa sa paggawa ng mali. Kaya nga niya tayo tinutuwid eh. Hindi siya natutuwa pag tayo ay napapasama. Kaya gumagawa siya ng pamamaraan para abutin tayo at paliwanagan ang ating puso at isipan. Sabi ng verse 4, ikaw ay makinig sa akin sasabihin at iyong ibadya ang sagot mo sa akin. Ito ang sabi ni Job.
Kakilala kita sa balita lamang, ngunit ngayon akin nang namasdan. Sabi niya dito, I have heard of you by the hearing of the ear, but now my eye sees you. Ano sinasabi niya dito? Noon, balita lamang. Noon, yung naririnig lamang niya sa mga matatanda, ang kanyang nalalaman patungkol sa Diyos. But when the suffering happened, now, not only, hindi lamang dahil napatunayang may Diyos, napatunayan din na ang Diyos ay hindi katulad ng tao sa isip, sa kapangyarihan. Tayo minsan hindi tayo nagtitiwala sa kapwa natin, pero wag na wag mo iisipin yan sa Diyos. Ang Diyos ay Diyos at siya ay mabuti at hindi siya natutuktong gumawa ng masama. Kung meron man siyang gagawin, itong lahat ay makatarungan. Nararapat lamang sa kanyang kabutihang loob. Verse 6, kaya ako'y nagsisisi ng buong taimtim at ang sarili ko'y aking itinatakwil. Dito na binuhos ni Job ang kanyang damdamin, ang pagiging niya ng tawad sa Diyos. And tingnan niyo mabuti how God treated him sa mga susunod na talata. Kaya mga kapatid, a broken spirit, a repentant heart, that is the kind of sacrifice and offering that God will never deny. Ibig sabihin, ang pusong nagpapakumbaba, ang pusong nagsisisi, ay hindi tatanggihan ng Diyos. Kaano man kalaki ang nagawa mong kasalanan, if God sees that you are genuinely repenting and asking for His forgiveness, God is faithful. Sabi ng Proverbs chapter 28 verse 13, huwag na tayo lumaban. Kung alam natin may mali, itama na natin sa tulong ng Diyos. Ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Sabi rin ng 2 Corinthians chapter 7 verse 10, for godly grief produces a repentance that leads to salvation without regret, whereas worldly grief produces death. Ang kahapisan na nagmumula sa sanlibutan ay nagbubunga ng kamatayan. Ngunit ang kahapisan na nagmumula sa Diyos ay nagdudulot ng pagsisisi at nagbubunga ng kaligtasan. Praise God for this. Sabi nga, do not refuse God. Sabi nga ng Panginoon, ayusin natin. Ayusin mo. Pagpakumbaba tayo, tumingin ng tawad sa lahat ng ating pagkakamali. Never God will commit mistake. Never God will be in error of any action He do. Mga kapatid, huwag niyo kakalimutan yan. Sa sumunod na talata, hinarap ng Panginoon yung tatlong kaibigan niya. Napakabigat na magiging hatol ng Diyos sa mga kaibigan ni Job. Napakabigat. But God also made a way para ma-redeem sila. Kaya nga mga kapatid, kung tutulong tayo, ipakilala natin ng Diyos at tayo ay magpahayag ng katotohanan patungkol sa Diyos. Hindi yung iniisip natin yung karanasan at hindi yung mga panguhusga. Huwag tayo lalagpas sa tunay nating kalalagayan. Ang Diyos ang hatol pagdating ng panahon. At kung nais mong tumulong, huwag kang matol. Pagkasabi nito kay Job, si Eliphaz naman ang hinarap ni Yahweh. Sinabi niya, ang puot ko'y nag-aalab laban sa iyo at sa dalawa mong kaibigan. Bakit daw po? Pagkat di niyo sinabi kay Job ang katotohanan tungkol sa akin. Pansin niyo po, no? So nawala yung pang-apat na kaibigan. Biglang lumitaw yun at biglang nawala. Pero ang tunay na pinarusahan ay itong tatlong kaibigan. Verse 8, kaya ngayon kumuha kayo ng 7 toro at 7 tupa. Isama niyo si Job at sunugin niyo ang mga ito bilang handog at kayo ipananalangin niya.
Siya lamang ang pakikinggan ko para hindi na kayo singilin sa inyong kamangmangan dahil sa di niyo paglalahad ng buong katotohanan sa Kanya. Hallelujah. Ano nakita natin kung paanong ibinaba, paano pinaratangan si Job sa gitna ng kapigatian ay idinown si Job ng kanyang mga kaibigan. Then God lifted up Job. Itinaas ng Panginoon si Job sa pamagitan ng kanyang panalangin. Kung hindi dahil sa kanyang panalangin, mapaparusahan ng kanyang mga kaibigan. Kung hindi dahil sa panalangin ay intercession ni Job, kawawa ang mga kaibigan niya ito. That is the reason why we have this what we call family prayer list. Every day we have a set of family na pinagpe-pray. Not because they have something in need, hindi dahil sa may mga bagay sila na kailangan, may sakit sila na kailangan pagalingin, o ano pa mang bagay. We are praying for these people so that they will be preserved from any sin, unrighteousness, or danger against the enemy. No? Pinapanalangin natin sila na ingatan, gabayan, at patuloy na sagutin sa kanilang mga panalangin at makilala nila ang Panginoon. Ganun nga ang ginawa nila Eliphaz, Bildad at Zophar at ang panalangin ni Job ay dininig ni Yahweh. Imagine, pagkatapos humingi ni Job ng kapatawaran, God dealt with his friend, and at the same time, the Lord exalt Job. Itinaas niya si Job sa pamamagitan ng pananalangin sa kanyang mga kaibigan. Sino ba ang dapat nating unahin ng ating sarili o ang iba? Sabi ng banal na kasulatan, walang nabubuhay para sa sarili lamang. When God created us, we are not created to satisfy our own needs. Walang nilikha ang sinuman na magsasabi sa kanyang lumikha na gagawin ko ang gusto ko. Kung ang isang karpintero gumawa ng isang upuan at sinabi ng upuan, wag mo kong gagamiting upuan, wag mo kong uupuan, pwede ba mangyari yun? But no. Hallelujah. Praise God. What happened after this? Pagkatapos niyang ipanalangin ang kanyang mga kaibigan, at sabi dito, ang kabuhayan ni Job ay ibinalik ni Yahweh sa dati. Bakit? Paano nangyari yon? Nang ipanalangin ito at tatlong kaibigan. So there is a blessing when we intercede for others. There is a blessing when we pray for others. Kaya nga po yung mga prayer list na yan, every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Maglaan kayo ng panahon. I tell you, you have no idea how God will reward you, how God will bless you. Ang sabi dito, after he prayed them, ang sabi dito, dinoble pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Ibinalik niya doble yung mga nawalang kayamanan kay Job. Verse 11, lahat ng kapatid dito, kamag-anak at kakilala ay dumalaw sa kanya. Yung hinahanap niya, yung inaabangan niyang comfort, sympathy ng kanyang mga kaanak, kapatid, kaibigan na tunay, ay biglang nagdatingan. Bawat isa'y nakiramay sa nangyari sa kanya at nagbigay ng salapi at singsing na ginto. Verse 12, ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ni Yahweh. Binigyan niya ito ng 14,000 na tupa, 6,000 kamelyo, 2,000 baka at 1,000 inahing asno. Kung babalikan natin ang chapter 1, verse 3, ito, no? He possessed 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, and 500 female donkeys, and very many servants, so that this man was the greatest of all the people of the east. Pero lumalabas dito, dinoble ng Panginoon at ibinalik niya yung karangalan ni Job, ang dating pinandidirihan, nilalayuan, pinagtatawanan, ay ngayon ay tinutulungan. And God multiplied.
his resources, dinoble niya. Glory to God. And then, hindi lang ho natapos yan doon. Nagkaanak pa si Job ng 7 lalaki at 3 babae. Bakit, pastor, hindi dinoble ni Lord yung 7 lalaki at 3 babae? Bakit kung ano yung original na bilang ng kanyang anak, yun ang binigay sa kanya? Unang-una mga kapatid, hallelujah. Kahit todo, ang mahalaga sa atin ay yung hindi yung pagdoble sa pagnawala. When it comes to family, wala kang ibang nais, kundi yung mismong nawala ay muli mo makapiling, muli mo makasama, o muli mo ma-enjoy ang presence ng iyong mga mahal sa buhay. Kaya sabi nga, hindi dinoble talaga kung ano lang yung bilang na yun. Because sabi nga natin, those people are very loved by Job. And I know, and we know, na sa Panginoon, alam niya ang kagustuhan ni Job. Ang nakakatuwa dito, binigyan ng pangalan yung mga babae, na ang mga pangalan ay Jemima, Kisha, at si Keren Hapok, no? So, itong mga pangalan na ito is very, very distinct, no? Na nagbibigay ng karangalan sa mga babaeng ito, sa mga anak. So, not only God restored His children, but see to it na yung kalwalatian, no? Yung quality ng mga anak ni Job ay higit sa mga nawala niyang anak. Sa buong lupain, wala silang katulad sa ganda. And then sabi dito, pinamanahan din niya sila tulad ng mga anak na lalaki. In the biblical times, wala po talagang yung mga babae hindi binibigyan ng property yan. But sabi nga sa pagkakataong ito, binigyan din sila ng mana ng kanilang magulang. Next, verse 16. Si Job ay nabuhay pa ng 140 taon. Marahil kung iisipin, naganap yung pagsubok sa buhay niya, mga 70 taon na halos si Job. And yet, not only God restored his lost wealth, sabi nga ng 200, ng 2 beses. But one thing to be sure is this, dinoble niya yung buhay ni Job. So, nagkaroon siya ng mga anak and he enjoyed all his children. Mula sa pagsilang hanggang paglaki, hanggang sa magkapamilya, hanggang sa sila'y dumami. Na-enjoy ni Job yung buong buhay ng kanyang 7 anak. At sabi dito, bago siya namatay, no? Bago siya namatay, ang sabi nga dito ng banal na pastulatan, no? He died old and full of years in verse 17. Anong ibig sabihin nito, no? Hindi niya nakalimutan, hindi niya kinalimutan, hindi nawala sa alaala niya ang kapigatian. Pero hindi ito maikukumpara sa mga bagay na ibinigay sa kanya ng ating Diyos. Sabi nga po ng Psalms 30 verse 5, For his anger lasts only a moment, but his favor lasts a lifetime. Weeping may remain for a night, but rejoicing comes in the morning. Kaya nga ho mga kapatid, sa mga pagsubok sa buhay natin, ang sakit, the pain, the loss, yung pag-iyak, yung mourning, sabi nga that is temporary. Though lahat ng kapigatian, kasakitan sa mundong ito ay pansamantala lamang. Sabi nga ng Psalms ulit, weeping may remain for a night, but rejoicing comes in the morning. Sa gitna ng bagyo, pagkatapos ito ay maliwalas na araw, panibagong pag-asa. Mga kapatid, marami tayong matututunan sa aklat na ito. And one thing to be sure is this, number 1, kapatid, when you see the trials and suffering you are facing, you only see a part of the picture.
Isa lang bahagi ng larawan niya. But God already saw the whole picture. Alam ni Lord ang ending. Alam niya. At tunay nga kung kasama mo ang Panginoon, hindi magiging sad ending ang buhay mo, kundi ang buhay mo is full. Ibig sabihin yung mararanasan mo yung buhay na pinaka masaya, pinaka puno ng kagalakan, ng security, at ng tinatawag nating kapayapaan. Marami pa tayong dapat matutunan dito, but these are some of those things. Number one, did Job receive his answer? Yung kanyang tanong sa Panginoon, yung kanyang mga gustong sabihin sa Panginoon, nagawa niya ba? Nasabi niya ba? Sinagot ba siya ng Lord? Yes, not directly, but yes, God answered him by telling him about what God can do and what God already did. No? Higit sa lahat, sabi nga natin, hindi po sinasabi na busy ang Lord kaya hindi niya nabantayan ang kanyang mga mahal sa buhay. No. Sabi nga natin, everything God do is good. Lahat ng ginagawa ng Diyos ay mabuti. Amen? Sabihin niyo po, ilagay niyo po sa comment section, lahat ng ginagawa ng Diyos ay mabuti. Everything that God do, they are always good. Laging mabuti. Bakit po sila sabi mabuti? Kahit nasasaktan tayo, kahit nawalan tayo, kahit iniwan tayo ng mahal natin sa buhay, ang lahat ng bagay na ito ay kabutihan. Never see death as a painful experience. Never look at death as a punishment. Huwag niyong pong tingnan ang kamatayan bilang kaparusahan. Huwag niyong tingnan ang kamatayan bilang katapusan. Kapatid, you will never enter heaven unless your physical body died. Walang makapaparoon sa langit kung hindi ka mamamatay sa mundong ito. This body must die first before you have your entry to God's kingdom. Amen. Mga kapatid, sa gitna ng tinatawag nating matinding pagsubok, hindi mo ba alam na napakalapit na ng langit? Can never say that you have lost someone. Sabi nga ni Paul, for me, to live is Christ and to die is gain. Ibig sabihin sa kanya ay mabuhay kay Kristo at kung siya ay mamatay sa mundong ito, ito ay ganansya, not loss. Sabi nga natin, they are not completely lost. We have a temporary separation. Pansamantala lang tayo nahiwalay sa ating mahal sa buhay, pero muli natin silang makikita in the future. God answered Job in a way na hindi katulad ng gawa ng pamamaraan ng tao. Number 2, man is not God. Nagkakamali ang tao, nagkakasala, but God will never commit mistake. Hindi siya nagkakamali at hindi siya nagkakasala. And what He's doing will remain be good. Kaya nga kung may pinayagan ng Diyos sa buhay natin, kapatid, ito ay mabuti. Number 3, man can pour out his heart to God. Kaya nga hindi po pinarusahan siya sa mga pinagsasabi niya. He allowed Job to express his emotion, his pain, sa Panginoon. Kaya kapatid, wag mong isara ang buhay mo sa Panginoon. Isumbong mo ang lahat ng kapighatian na naranasan mo at ang Diyos ay tutulong sa iyo. When Job humbled himself, then God exalted him. Nang siya'y magpakumbaba, ay tinaas siya ng Panginoon. Paano yung tinaas? Unang-una, bago niya hilingi, hindi siya humingi na ibalik Hindi niya hiningi yun Binigay yun ng Diyos at higit sa lahat. Mga kapatid, pagkatapos siyang ibaba ng kanyang mga kaibigan, doon pinakita ni Lord at pinahayag ng Panginoon sa kanyang mga kaibigan na walang kasalanan si Job. And God exalted him by praying for them. Amen. So, praying for them is one way na tayo ay ini-exalt ni Lord. Sabi nga, itataas na tayo magpakumbaba.
At sabi nga natin, pagdating ng panahon tayo itataas ng Diyos. Ang Diyos ang magdedesisyon. Pero ang nagmamataas ay kanyang ibababa. Job no longer seeks for vindication. When he learned of God, na makilala niya ang Panginoon, marinig yan, tinig ng Panginoon, all these things is better. Mas maganda ang kanyang karanasan kesa sa mga bagay at hirap na kanyang naranasan. You cannot compare the joy, the glory of God's restoration. At dahil doon, hindi mo na maaalalahanin pa ang lahat ng kapighatian na naganap sa buhay mo. So brothers and sisters, so many things. Marami pang bagay. Lagi nating huwag kakalimutan, God is good, God is great. One thing, isa pa, nasabi nga natin, nasa panig natin ang Diyos. So marami pa kayong matututunan sa aklat na ito. Not only that God is good, but also God did great and mighty things. God can do all the impossible things. Ibinalik niya nga ang nawala kay Job ng 2 patong. Dinoble niya. And then, binigyan niya ng extra years si Job para ma-enjoy niya ang lahat. His children, their family. And then, the goodness and presence of God in his life. Amen. Hallelujah. Napakabuti ng ating Diyos na buhay. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ano yung mga bagay na yan? God is good. Amen. God is not man. Di siya katulad ng tao mag-isip, nagkakamali. But God remains faithful. God remains true and good. And huwag niyong kakalimutan, God is on our side. Kaya nga, paano naging mabuti ang Panginoon sa atin? Sapagkat tayo'y nananalig sa Kanya, sapagkat tayo'y tumatawag sa Kanya. At ang sino man tumawag sa Panginoon ay Kanyang ililigtas. Amen? Whoever calls upon the name of the Lord, they will be saved. Maliligtas ka. Tumawag ka lang, kapatid, sa pangalan ng Panginoon Kristo, sa pangalan ng Diyos, ang lahat ng bagay, sa lahat ng bagay, ililigtas niya tayo. Oh, what what a wonderful, amazing ending. That death in the life of Job will never be, ulitin ko, hindi magiging malungkot. He experienced pain for a short time, short moment, and yet he enjoyed the goodness, greatness of God for very long years. Kaya nung siya'y mamatay, hindi kulang ang buhay niya. Hindi kulang yung taon. Sabi dito, he died old and full of years. Naranasan niya ang kabutihan ng Diyos to the fullest, sa pinakamataas na antas. Gusto niya ba yon? Gusto ba natin mangyari sa atin na nangyari? Pastor, wag naman yung pain, wag naman yung suffering. But kapatid, only through suffering, only through pain, that you will know that God is the only rock of salvation, the only firm, no? Siya yung firm, hindi mauuga, hindi babaksak. Siya lamang ang hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Purihin natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. May pumasok na namang ibon. Hallelujah. Purihin Panginoon. Praise God. Glory to God for this wonderful day. Kapatid, kahit maambon at makulimlim, maulap, the sun is still out there. Nandiyan pa rin ang araw. Amen. Ibig sabihin, kahit maulap ang buhay, andyan pa rin ang Diyos. At ang tulong natin ay hindi manggagaling sa ibaba, hindi manggagaling sa kaliwa, hindi manggagaling sa kanan, kundi ang lahat ng yan ay manggagaling sa ating Diyos, ang hari ng mga hari
ang Panginoon ng mga Panginoon at ang kaharian niya ay wala dito sa lupa, kundi ang kaharian niya ay nandoon sa langit. So sabi nga natin, why are you downcast? Ibig sabihin, bakit nawawalan ka ng lakas at nangihina ka? Sabi nga, put your hope in God. Put your hope in God. Where does my help come from? No, saan ba manggagaling ang tulong mo? Manggagaling ang tulong mo sa langit mula sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. So brothers and sisters, let's welcome God's way of discipline to His children. I-welcome mo lahat. Sabi nga ni Pablo, magpasalamat tayo anuman ang sitwasyon pagkat ito ang kalooban ng ating Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. I want you to place in the comment section, purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Praise God. Praise Him all day long. Sa buong araw, pasalamatan mo siya. Sa buong linggong ito, pasalamatan mo siya, kapatid. Hallelujah. Kaya kapatid, when you look at the book of Job, do not look on the dramatic, painful part. See the redemption. Know God, how good, how merciful is our God. And God will protect us, no? And He will exalt us, no? So nawala yung karangalan, pinandirian ng si Job, but God restored him. At higit sa dati, ang karangalang tinanggap niya, kapatid. So for everyone, this is a challenge. Tapat ang Diyos. Kaya tayo maging tapat din sa Kanya. At pag tayo ay merong pagsubok, hallelujah, meron tayong tagapamagitan sa Diyos. At yan ay walang iba, kundi ang Panginoong Jesucristo na nagsakripisyo ng buhay niya sa kalangitan. Purihin ang Panginoon. Heavenly Father, we thank you and we bless you. Lord, I pray, ano man ang dumating sa buhay namin, we look only to you, Jesus. We call only to you, Jesus. And we ask, Lord, help only from you, Jesus Christ. So, Father God, pinagkakatiwala ko po ang bawat isa, and I pray na ilagay mo sa puso nila ang mga katotohanan patungkol sa buhay ni Job at ang katotohanan, Panginoon, pagpapala na tinanggap niya dahil sa kanyang pagiging tapat sa iyo, Panginoon. We thank you, Father, Lord, at tunay nga, O Diyos, sa gitna man ng pagsubok, you will make a way. Kahit walang solusyon, but you will make a way. Hindi mo tinanggal ang karagatan ng ang dagat pula. Yun ay yung hinati lang upang ang mga anak mo, O Diyos, ay makadaan ng maayos sa daan ng pagsubok. So thank you, Father. You have been faithful from the very start of our creation until we finish, Lord. Hallelujah, the race. Thank you, Father, for strengthening us. Thank you, Lord, for your faithfulness. At higit sa lahat, thank you, Lord, because we know you more every time, O God. We call upon you, and every time we experience these trials and sufferings and difficulties, yung namin natututunan kami patungkol sa iyo, Panginoon. Thank you, Father. You are our loving Father. Thank you, O God. Hallelujah. For giving us this wonderful love. Thank you, Father. And we bless you and we glorify you in Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Magpasalamat tayo sa ating Diyos.